So sa Proverbs 16 to 19, sabi po rito, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon, oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakakha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi ng nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Sa Diyos po ang kapurihan, pwede na po tayo pong umupo. So sabi ko nga kanina, may na-prepare na po ako, ngunit gusto po ng Diyos po ng instruction para sa atin. Bakit ba ang Diyos nagbibigay sa atin po ng instruction? Minsan mabigat po yung instruction, minsan magaan po yung instruction. Sabi po ng Proverbs 14:12, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof is death. May matuwid sa paningin po ng tao, pero ang dulo po noon ay kapahamakan. So ang title po ng pag-aaralan po natin ay Hating Everything That God Hates and Loving Everything That God Loves. Okay? Sa wikang Tagalog, kamuhian ang lahat ng bagay na kinasusuklaman ng Diyos o kinamumuhian ng Diyos at mahalin ang lahat ng bagay na minamahal ng Diyos. Okay? So, mayroon palang sinasabi sa Biblia na kasuklam-suklam sa Kanya at dapat din natin kamuhian po ito. Okay? At kapag sinabing kamuhian, yung mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos, may mga bagay din na minamahal ang Diyos at dapat din natin mahalin ang Diyos. Ang tanong, pwede ba tayong mamuhi? Hindi ba ang pagkamuhi ay kasalanan? Kapag namumuhi ka sa kapatid mo, kasalanan po yun. Pero may gusto ang Diyos na kamuhian po natin kasi suklam po sa Kanya. Katulad na lang ng sinabi sa Amos 5:14 to 15, seek good and not evil, so you can live. Then the Lord God of heaven's armies just might be with you, just as you claim He is. Tingnan nyo ha, hate what is wrong, love what is right. So pwede ba mag-hate? Pwede. Basta ang hini-hate po natin, ang kasamaan, ang kasalanan, pwede tayong mag-hate, pero hindi tayo nag-hate ng kapwa nating Kristiyano o kapwa nating tao. Ang hini-hate po natin ay kasalanan at ang kasamaan. Katulad na lang ang Diyos, mahal na mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Ayaw ng Diyos, ang kinamumuhian ng Diyos, yung kasalanan na nagagawa ng tao. Kasi yung nagdudulot ng kasalanan sa tao, kaya ang idinudulot ng pagkakasala po ng tao ay kapahamakan, kamatayan, separation para sa Kanya. Isaiah 59:1 and 2. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para ibigay ang iyong kailangan. Hindi rin siya bingi para mapakinggan ang iyong mga daing, ngunit ang iyong kasamaan at ang kasalanan mo ang nagpapahiwalay sa Diyos. So pwede ba tayong mamuhi? Pwede. Ang kasamahan ang ating imuhi. So isa-isahin natin yung mga kasuklam-suklam na Diyos na dapat ay kamuhian natin. Ulitin ko, hindi tao, kundi yung kasalanan, yung ugali na ito. Sabi doon sa text po natin, sa Proverbs chapter 6 verse 17, ang una ay palalong mata, o sa wikang Ingles ay a proud look. Kapag sinabing palalong mata, tingnan nyo yung mukha niya. Ano yung na pumapasok sa isip niyo? Mayabang, mapagmataas. So ayaw po ng Diyos po yan. Ang unang-unang mayabang at mapagmataas na bumagsak at nagkasala ay sino? Si Lucifer. Sabi niya sa kanyang sarili, itataas ko ang aking sarili. Mas mataas pa sa mga archangels. Sasabihin ko sa aking sarili, ako ay Diyos. Tinataas niya yung kanyang sarili dahil napakaganda niya. Mayroon siyang kalakal. May pinapamahalaan siya.
kaya ibinagsak po siya ng Diyos. Ibig sabihin, kapag kinakamuhihan ng Diyos ang isang palalong mata, ito ay ayaw na ayaw ng Diyos ng nagmamataas sa kanyang harapan. Ayaw na ayaw ng Diyos ng mayabang. Bakit? Ang mayabang na tao ayaw pakorek. Amen? Kapag ayaw mong pakorek, lalo na kinukorek po tayo ng Diyos, mapagmataas po tayo. Ang mayabang na tao ay ayaw paturuan kasi parang alam na niya lahat, pero hindi naman totoo. Amen? Di ba? Oo. Yung mga mayayabang na tao ayaw nilang paturuan. Amen? Sabi nga ni Pastor Ron G, alam ang lahat, hindi ko alam ang nursing, hindi ko alam ang sa ibang bagay, alam ko, pero hindi ko alam ang lahat. Amen? Ang mayabang na tao ay hindi tumatanggap ng pagkakamali. Parati na lang siyang tama. Kataasan po yan. Amen? Ang ayaw ng Diyos ay ang pagpapakunwaring pagpapakumbaba dahil ito ay uri din ng pagmamataas at kayabangan. Okay? So, marami po yan. Ang mga Pariseo ay mga may papakunwaring pagpapakumbaba. Yung kanilang righteousness, itinataas nila yung kanilang sarili. Samantalang sabi naman ng Biblia, walang ibang matuwid kundi ang Diyos. Nanalangin siya at sinabi niya, Panginoon, maraming salamat dahil hindi ako katulad ng makasalanang yon na maniningil ng buwis. Ako'y nag-aayuno, ako'y nagbibigay ng aking kapo at ginagawa ko itong mga bagay na ito. Amen. Ayaw ng Diyos, hindi siya napapakinggan po ng Diyos. Pero yung mapagpakumbaba, sabi niya sa kanyang sarili, ni hindi man lang daw siya makatingin sa langit dahil siya'y makasalanan, nahihiya po sa Diyos. Dinadabukan kanyang dibdib, sabi niya sa kanyang sarili, Lord, patawarin mo ako, makasalanan ako. Baguhin mo ako, Panginoon. Anong narinig ng panalangin na tinanong ng Panginoong Jesucristo, anong pagkaya? Ang panalangin narinig ng Diyos sa dalawa. Yung nagpakumbaba, kinilala niya na siya'y makasalanan. Amen, yun ang gustong-gusto ng Diyos. Pag lumalapit po tayo po sa Kanya, ang mayabang na tao ay hindi yumuyukod. Gusto niya siya yung yukuran. Ni sa Diyos, kung minsan ayaw niyang yumukod sa Diyos. Ibig sabihin, ayaw niyang mag-surrender sa Diyos. Kapag sinasabing yumukod, yan po yung sinyalis ng pag-surrender po sa Diyos. Surrender mo na sa Diyos. Yung iyong sarili, mababa ka. Mataas ang Diyos, siya yung dapat manguna sa atin. Sabi ng Biblia sa 1 Peter 5:5, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Amen? So, binabagsak daw po yung mga proud, at itinataas yung mga humble. Ito po ay general rule. General rule po ito. Kristiyano ka man o hindi, dapat mapagpakumbaba po tayo para itaas po tayo po ng Diyos. Amen. At mahalin naman natin yung minamahal ng Diyos. Alam niyo po ba kung sino yung minamahal po ng Diyos? Kung yung proud ay kinakamuhihan ng Diyos, ano yung minamahal ng Diyos? Ha? Mapagpakumbaba. Sa Mateo 5:3, sabi po rito, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So marami kaming natutunan po kahapon sa prayer and fasting. Natutunan namin kung paano maging mapagpakumbaba. So mahal ng Diyos ang mga mapagpakumbaba sa harapan po ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Lahat ng mga mapagpakumbaba, sabihin, praise the Lord. Amen. Kapag pinupuri ka, ang galing-galing mo namang mag-organ. Glory to God. Kahit na expert ka, kahit nakapikit ka pa. Amen. Glory to God. Bakit? Sinong nagbigay po ng talent po natin? Ang Diyos. Hinahayaan tayo na mabuhay para ma-execute po natin yung ating mga talento. Kaya sa Diyos po ang kapurihan, hindi tayo. Amen. Ano pa? Philippians 2:5-7. Okay, sabi po diyan, magkaroon kayo na sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagkakapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya at nag-anyong alipin. Nakitulad po sa ating mga tao si Jesus Christ, bagamat may anyong Diyos, sabi sa wikang English, He humbled Himself. Ang tao gusto niya maging Diyos, si Jesus Christ na Diyos, gusto niya maging tao, very humble po siya.
Ganyan daw po dapat tayo mag-isip. Hindi tinataas natin yung sarili natin. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Amen? So, una pa lang na ayaw po ng Diyos po yun. Pangalawang ayaw ng Diyos, Proverbs 6:17, sinungaling na dila, or sa English ay lying tongue. Okay? At kung kinakumihan naman ng Diyos ang sinungaling na dila, mahal ng Diyos ang mga nagsasabi ng katotohanan. Kailangan matagpuan po sa atin ang pagsasabi ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Malaki ang papel ng dila. Ito'y nakakabuo, pero ito din ay nakakawasak. Okay? Alam niyo po ba yon? Okay? Si Satanas, ano ba yung ginamit niya para tuksuhin po si Eva at wasakin ang buong mundo? Dila, sa pamamagitan ng dila na kasinungalingan. Sinabi niya sa tao kapag niya yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, be as God. Hindi naman totoo. We can never be God. God controls us. Hindi pwedeng gawin natin ang lahat ng gusto na isin natin kasi yun ang ibig sabihin ng Diyos. May kautusan ng Diyos. Kailangan i-recognize pa rin natin na in authority siya sa buhay po natin. Hawak niya ang ating buhay. Amen? At gayon po rin sa Book of James, yung dila ay parang timon daw po yung dila. Timon, isang barko, napakalaki yung barko, pero pwede niyang i-direct kung saan pupunta yung barko. Ganyan daw po yung dila. Ang dila ang ginagamit ng mga bulang propeta ngayon para sila makapandaya at dadalihin sa maling katuruan. Amen? Dila ang ginagamit ng bulang propeta. Sasabihin ng bulang propeta si Jesus Christ ay hindi Diyos. Sasabihin ng bulang propeta, wala ka nang gagawin. Hindi ka na kailangan mag-repent. Hindi ka na kailangan sumunod kay Jesus Christ, maliligtas ka. Sasabihin ng bulang propeta, kahit gumagawa ka daw ng kasalanan, everything will be well with you. Magiging okay ang lahat. Yung po yung bulaang propeta. Amen? Dila ang ginagamit. Ano pa? Proverbs 6:17, ano pang ayaw ng Diyos o kinamumuhihan ng Diyos? Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Hands that shed innocent blood. Okay? So unawahin po natin. May patalinhaga sa wikang Pilipino na sinasabing, tinatarakan mo ng kutsilyo sa likod ang isang inosenteng tao. Anong ibig sabihin? Sinasaksak po sa patalikod, tinatarakan mo ng kutsilyo. Anong ibig sabihin? Sinisiraan mo siya, pinapatay mo yung kanyang puri, yung kanyang karangalan na hindi naman niya alam at hindi naman ito totoo. Kaya ang tawag sa wikang Ingles, character assassination. Pag sinabing assassination, pinapatay mo yung kanyang character. So hindi lang ito pagpatay sa pagsaksak mo sa tao. Maaaring din yung ganon. Amen? Pinagbabalakan mong patayin. Kinamumuhihan daw ng Diyos. Pero, pwede rin naman na pinapatay mo yung kanyang karangalan. Ayaw ng Diyos po yun. Amen? Ano pa? Proverbs 6:18. Puso ng kumakadha ng masamang akala. Heart that devises wicked imagination. Okay? A heart that devises evil speaks a deliberate and skilled planner. Hindi ito basta nahuhulog sa kasalanan, ngunit ito'y pinaplano. Maraming mga tao walang alam gawin kundi manira ng relasyon, manira ng kapwa, manira ng pamilya. Bakit po ganon? Di po ba may kilala tayo? Wala silang alam gawin kundi manira ng pamilya. Bakit ganon? Kasi sila rin ayaw nila na buo, nakakakila ng buong pamilya. Amen? Ganyan po yun. Ayaw nila na, pinagpaplanuhan po nila yung kanilang kapwa, palagi po ng masama. Ayaw nila na nakikita yung iba na masaya. Mas lalo na pag Kristiyano ka, sisiraan ka nila, ipe-persecute ka nila, uusigin ka nila kasi nakangiti yung sarili mo lagi. Masaya yung iyong buhay. Wala kang problema siya, puspos ng basura sa kanyang puso. Puro
ugali, pero ikaw ang linis-linis. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos, ang mahal ng Diyos, blessed are the pure in heart, they shall see God. Sinong gusto na makita ang Diyos? O, mauna na kayo. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos ngayon, pero nararamdaman po natin. Amen? So, ang ganda po noon. At balang araw, sabi ng Biblia, makikita natin ang Panginoong Jesucristo ng harapan. Hindi yung eternal Spirit of God, never will we see the eternal Spirit of God. But yung manifestation ng Diyos, na si Jesus Christ, ang kanyang mukha, parang araw sa katanghali ang tapat, yung kanyang paa, parang dinalisay na pukon, makikita po natin po yun. Si Jesus Christ po yun. Amen? So, magkaroon daw tayo ng malinis na puso. Hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. 6:18, ano pang gusto kinamumihan ng Diyos? Mga paa na matulid sa pagtakbo sa kasamaan. Ang bilis-bilis nila pagkasamaan. Amen? Gusto nyo magbigay ako ng example? Okay? Sabi halimbawa, halika punta tayo sa church. Ang dami kong gagawin, maglalaba kasi ako. Magchat-chat kami ng asawa ko. Ngayon lang ako makakapahinga. May pagagawa kasi ako. Halika, inuman tayo. Ay, teka, magsasapatos ako. Hintayin mo ako ha. Huwag ka munang aalis. Huwag mong paalisin yung tricycle. Kasi mag-iinuman tayo ni kumpare. Ang bilis-bilis. Ang bilis-bilis. Kapag sinabi halimbawa, halika, punta tayo sa church. Inaantok kasi ako diyan. Isang oras 30 minutes, mangangaral si pastor, ang pangit pa naman ng boses. Amen? O, pag sinabi halimbawa, halika, magpupuyat tayo at tayo'y magmamadyong. Ay, kahit napuyatan, kahit 2 araw, nalakinain. Hindi maramdaman ang antok. Lahat ng inaantok, sabihin, praise the Lord. Wala naman. Salamat sa Diyos. Kapag paglamang sa kapwa, ang bilis-bilis pumunta. Pero kapag salika, tulungan natin yung ating kapwa, tulungan natin yung kapatid po natin, wala akong pera. Yan sabi ng Biblia, ano yung mahal ng Diyos? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So yun po yun. Hindi ko nakakapag-elaborate po yun. Ano pang ayaw po ng Diyos? Maiksi lang po ito. Sinungaling na saksi ng sasalita ng kabuluhan. Sinungaling na saksi. Sa yan, sa 10 Commandments, thou shalt not bear false witness against your neighbor. Huwag kang sumaksi ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Okay? Katulad din ito ng paninirang puri. Para may hawig po sila. Kaya sa susunod, kung may nakilala ka, na ang ugali niya, kasi may tao po na parati na lang paninirang puri yung kanyang sasabihin, kaya ang kanyang pag galit yung lumalabas sa kanyang puso, tanungin mo muna siya, teka, ano yung sasabihin mo sa akin? Sasabihin mo ba sa akin ay ikasira o ikabubuo ng kapwa ko? Yung sasabihin mo ba sa akin, ikagaganda ng aking kalooban o ikasasama ng aking kalooban? Yung sasabihin mo ba sa akin, ikararangal ba yan ng kapwa ko o ikasisira niya? Okay, so, tingnan mo muna. Kapag masama yung sasabihin mo sa akin, pwede ba sa'yo na lang? Huwag mo na lang sabihin. Amen? Pwede tayong ganon. Andiyan pa po ba tayo? Kailangan, ang bawat lumalabas daw sa atin, bibig, season with salt. Season with salt. Mga mabubuting bagay, mga makadiyos, mga kapuri-puri dahil Kristiyano na tayo. Nung magising tayo nung umaga, ang ganda-ganda ng tingin natin sa mundo, hindi katulad dati. Kasi Kristiyano na tayo. Kapag born again ka, nakita mo na kahit na ang dilim-dilim ng paligid, tingin mo parati parang araw. Kaya kahit gabi, ang greet mo ay good morning. Hindi ba sa business? Ang gabi na, magsiseminar kami, good morning. Kasi pasikat yung araw. May pag-asa. Andiyan pa po ba tayo? Higit lalo pa tayong Kristiyano.
Ano pa? God loves a credible witness that speaks the truth. Gusto ng Diyos yung credible witness. Sabi nga ng kasabihan, sampalin mo na daw yung tao ng kasinungalingan kaysa hinahalikan mo naman na sampalin mo ng katotohanan kaysa naman halikan mo siya ng kasinungalingan. Naunawaan ninyo? Kasi ang katotohanan ay masakit. Tulad na lang sa pangangaral. Ang salita ng Diyos, Proverbs 4:12, the word of God is sharper than any two-edged sword. It penetrates where the soul and the spirit divides, where the bone and marrow meets. Ito'y tumatagos magkabilang tabak. Ang salita ng Diyos ay masakit. Sabi ng Jeremiah 23:29 or 29:23, sabi po doon, ang salita ng Diyos ay pamukpok. Pag pinukpok ka sa ulo, Sister Rhea, masarap ba? Pero nagigising ka. Di po ba? Masakit, pero nakakapagpalaya ang katotohanan. Ano pa? Proverbs 6:19, anong ayaw ng Diyos? Ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Naghahasik ng pagtatalo. Okay, so, ano naman ang mahal ng Diyos? God loves peacemaker and reviving relationship. Ito yung mahal po ng Diyos. Ayaw ng Diyos na naghahasik ng pagtatalo. Sabi ng Mateo 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa. Yung mga gumagawa po ng reconciliation, nagkagalit ng magkakapatid, sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. By experience, ito po yung ginagawa namin ni Pastora. Kapag nagsalita ang kapatid po natin ng masama laban sa kapatid po natin, masama yung kanyang sinabi, hindi namin pinaparating doon sa kabila. Anong ginagawa namin? Pinapanalangin namin po siya na sanang maunawahan ng kapatid na ito, na hindi niya makita yung kahinaan na ito, kasi sarili niya, marami rin siyang kahinaan pag nagsalamin siya. Na magkaroon siya ng habag, magkaroon siya ng malawak na pang-uunawa, na tayong lahat po ay nagkasala, at kinahabagan lang po tayo po ng Panginoon. Amen? Ganon. Parating. Kapag masasaktan siya at mag-focus sila ng pagsasabunutan, pag-aaway, pagsusuntukan, huwag mo nang iparating. Sarilinin mo na lang, ipanalangin mo na lang. Nauunawahan natin, yan ang magandang ugali ng isang Kristiyano. Bakit? 2 Corinthians 5:18-19, and all things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ and had given us the ministry of reconciliation. Ang daming ministry. Choir ministry, music ministry, shopping ministry, transportation ministry. Ang pinakamagandang ministry, Ministry of Reconciliation. Pagkaibiganin mo sila. Huwag mo silang pag-awayin. Bakit? To wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, that imputing their trespasses unto them, and that committed to us the word reconciliation. Dahil kasi tayo ay kaaway ng Diyos dati, dahil nakakasala tayo, na ang Diyos ay nasa katawan ni Kristo, na pinag-isa tayo ng Panginoong Kristo sa Diyos. Naging kaibigan natin muli ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Kaya binibigay sa atin ang salitang reconciliation. Nagbalikan po tayo. Dati kaaway tayo ng Diyos, naging kaibigan na po tayo po ng Diyos. So yung nag-aaway, dahil may ministry of reconciliation po tayo, pagkaibiganin natin, wag natin pagsuntukin. Conclusion na, kapag sinabing kinamumuhian ng Diyos, ibig sabihin,
ito'y mga bagay na masama at kinasusuklaman niya. Kaya't ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos ay huwag nating gawin, gayahin o pamarisan dahil ito'y ikakapahamak at ikasisira ng ating relasyon sa Diyos. Mahalin natin ang mabuti at matuwid. Kamuhian naman natin ang masama at kasuklam-suklam sa Kanya. Sa Diyos po ang kapurihan.